Magandang araw mga maka-full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang balitang pagbabalik ni Lonzo Ball sa Chicago Bulls at pag-uusapan na rin natin yung naging laban ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Dahil nga po mga maka-full court sa pagkatalo ng Chicago Bulls sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers, ay bumagsak na nga po sa 31 wins at 33 losses ang kanilang record bilang ika-9 seed sa standings ng Eastern Conference, meaning meron pa rin naman nga po silang chance na makapasok sa darating na playoffs. Pero bago pa man nga po nila yan magawa ay kailangan muna nga po nilang mapanatili ang kanilang pwesto at makipagsapalaran sa darating na play-in tournament. Ngunit sa ipinapakita pa lang nga po nilang performance sa kanilang mga nakalipas na laro, ay kinakailangan nga po talaga ng kanilang team ng isang player na mag-step up sa kanilang mga susunod na game. At hindi nga naman nga po sapat ang kanilang kasalukuyang line-up para mag-ipagsapalaran sa ibang malalakas na kupunan, especially sa Eastern Conference. At sa kabilang banda nga po, mga maka-full court, ay may lumabas na nga po na balita na meron ng isang player ang inaasahang magbabalik sa kanilang lineup sa katauhan nga po ni Lonzo Ball. Ayun nga po kay Joe Colley ng NBC Sports Chicago, cleared na nga po si Lonzo Ball na gumawa ng advance activity sa kanyang ginagawang rehab sa kanyang natamong injury. Sa katunayan, sinimulan na nga po nito ang kanyang individual workout kung saan tumatakbo, tumatalon, at gumagawa ng ilang mga basketball moves na hindi sumasakit ang kanyang inoperahang tuhod, na isang napakagandang senyales para sa kanilang kupunan, kaya dahil dito malaking tsansa makakabalik nga ito sa play-in kung makakapasok sila. At samantala pumunta naman tayo sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Sa naging laban nga nakaraan ng Lakers ay bumalik na nga si LeBron James at Anthony Davis. At marami nag-akala na hindi maglalaro si Anthony Davis dahil sa natamo nitong injury sa balikat. Kaya maraming natuwa ng mga fans dahil sa ipinakita nitong determinasyon sa laro. Kaya naging maganda yung kinalabasan ng laro ng Lakers dahil nagliliyab nga ang Lakers sa first half, shooting 67% sa field at 58% naman sa 3-point line. Ang kanilang starters ay nagtala ng combined 58 points. Ganun pa man natapos nga ang first half na 1 puntos ang lamang nila sa Timberwolves sa score na 69-68. At yan nga ay dahil sa kanilang malambot na defense at turnovers. May 10 3-pointers nga ang Minnesota. 21 points sa din si Naz Reid at muntik pa makumpleto ni Edwards ang poster dunk niya kay Anthony Davis. Sa third quarter naman ay kumagat nga si Edwards sa fake dito ni LeBron at gumawa ang Lakers sa double-digit lead. Ngunit mabilis sa itong natunaw ng pangunahan ni Edwards ang 22-5 run ng Minnesota Timberwolves. Sa fourth quarter naman ay kinalabaw nga ni Anthony Davis ang pinta at nag-takeover mode na ang Lakers. Wala ngang sagot ang depleted lineup ng Minnesota Timberwolves sa kanya hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa game na ito. 27 points, 25 rebounds, 5 assists, 7 steals, and 3 blocks si Anthony Davis, 27 points, 8 rebounds, 9 assists si LeBron, 19 points, 6 rebounds si Austin Reeves, 15 points si Hakeem Rea, at 13 points naman kay D'Angelo Russell. Ngunit kahit anong ganda ang ipinakita ni Anthony Davis sa laro, hindi pa rin sa kanya naniniwala yung mga fans, dahil wala nga po ang dalawang center ng Minnesota Timberwolves, na sina Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. Kaya siya nakakapag-domina sa pinta. Kaya malaking katanungan pa rin sa mga fans. At kung handa na nga ba talaga siya makipagsabayan sa dalawang best center ng liga na sina defending champions na si Nikola Jokic at best center ngayong season na si Domantas Sabonis. May record nga sila 9-0. Dahil nga dito ay malaking sampal pa rin kay Anthony Davis dahil hindi pa rin siya nakakaisa kay Domantas Sabonis sa pinta. Ano po masasabi nyo patungkol dito? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.